Fourth Shinobi World War. Climax. Nang maglaon, matapos makipaglaban ang muling nabuhay na si Madara Uchiha sa isa sa mga shadow clone ni Naruto at sa ika-4 na dibisyon, sinubukan niyang tawagin ang siyam na buntot. Kahit na nabigo ang pagtawag, galit na nakilala ng lubo ang chakra ni Madara na tumawag dito at nagpas siyang ipahiram kay Naruto ang chakra nito. Una ay inakala ni Naruto na susubukan nitong sakupin ang kanyang katawan tulad ng dati, ngunit ipinaliwanag ng Ninetales na mas gugustuhin nitong tulungan si Naruto kaysa manipulahin ulit ni Madara. Habang sina Killer Bee at ang tunay na si Naruto ay nakikipaglaban kay Toby, nagpanggap na natutulog ang Ninetales habang sinasadya nitong ihinto ang pagkonsumo ng chakra ni Naruto, nagpas siyang hayaang lumaban ang kanyang Jinchuriki ng mag-isa. Tumanggi ang Ninetales na makinig sa kahilingan ng 8 buntot para sa pakikipagtulungan nito, dahil naalala ng lubo ang sinabi noon ni Madara, Hashirama, Mito, at Kushina. Ang mga salita nila ay nagpabuo sa conclusion nito na kahit anuman ang sabihin ng mga tao, lagi itong babalik sa parehong bagay, maliban kay Naruto, isang pag-iisip na nagpatahimik dito. Tahimik na nanood ang Ninetales habang nakikipag-usap si Naruto kay Son Goku, nagpapahayag lamang ng pagkainis, nang may hayag ang pangalan nito sa kanya. Habang iniisip ang mga pangyayari sa buhay ni Naruto at pinapanood ang mga nangyayari, tahimik na napansin ni Kurama na si Naruto sa lahat ng tao ay dapat alam na kahit anuman ang sabihin niya sa mga may buntot na hayop, ang kanyang tunay na intensyon ay mararating lamang sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kilos. Matapos matagumpay na maalis ni Naruto ang kontrol ni Toby kay Son Goku, tahimik na ipinagdiwang ni Kurama ang maliit na tagumpay at inalok na ipahiram sa kanya ang karagdagang chakra nito. Gayunpaman, bago tanggapin, nagpasalamat si Naruto kay Kurama sa tulong nito sa kanyang pakikipagtagpo kay Madara, na tinanggihan ng nag-aalangan na lubo bago inalok na pagsamahin ang kanilang chakra. Bumukas ang pintuan ng selyo, at kinilala ni Kurama ang kanyang bagong partner mula sa Konoha. Bilang resulta, pinagana ni Kurama si Naruto na pumasok sa isang bagong anyo, upang pigilan ang iba pang mga may buntot na hayop na papalapit kina Might Guy at Kakashi. Gayunpaman, dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na mag-transform sa mode na ito, binigyan ni Kurama ng babala si Naruto na mayroon lamang silang 5 minuto. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagdakip kay Chome sa kalagitnaan ng paglipad upang ihampas ito kay Aisobo, ngunit gumolong ito upang gumanti pagkatapos mabilis na lunukan ni Saiken ang kamay ni Kurama bago sumali si Gyuki sa gulo. Nang subukang sumugod si Matatabi kina Naruto at Kurama mula sa likuran, mabangis nilang inihampas si Saiken sa halimaw na pusa, itinapon ang dalawa sa malayo. Habang nagtitipon ang iba pang mga may buntot na hayop at gumagawa ng isang pinagsamang tailed beast ball, gumawa sina Naruto at Kurama ng sarili nila at kinansela ang pag-atake. Pagkatapos noon, pumasok si Naruto sa isang mas malalim na antas ng subconscious ni Kurama, kung saan nakilala niya ang iba pang 5 may buntot na hayop at ang kanilang mga kaukulang Jinchuriki, kung saan ipinaliwanag ni Kurama na ito ay isang lugar na hindi man lang kayang pasukan ni Toby. Habang naalala ang Sage of the Six Paths, tinanong ni Kurama ang kanyang mga kapatid kung naniniwala rin sila na si Naruto ang tinutukoy ng Sage noon pa man, kung saan sumang-ayon sila bago marisil sa Demonic statue ng Outer Path. Habang nakikipaglaban sila sa demonyong rebulto, tinawag ni Toby ang parehong Benehisago at ang Kohaku no Johei, na naglalaman ng muling nabuhay na Gold at Silver Brothers, na nagtataglay ng bahagi ng chakra ni Kurama. Pagkatapos lunukin ng higanteng rebulto ni Toby, si Kurama, na nakaramdam ng kanyang sariling chakra signature sa loob ng 2 item na iyon, ay humiling kay Naruto na makipagpalit dito upang maipaliwanag niya ang sitwasyon sa iba, pati na rin ang tungkol sa Ten Tails at kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay nito. Inulit din ni Kurama ang mga salita ni Kakashi na may kailangang gawin bago makumplito ang muling pagkabuhay ng Ten Tails. Pagkatapos nito, sa kahilingan ni Naruto, nagpalit ulit pabalik sila. Nang maglaon, nakitang nakangiti si Kurama nang tutulan ni Naruto ang mga mithiin ni Toby at sabihin sa kanya na siya ang kanyang kinagisnan dahil may mga bayani siyang hinahangaan at nagpakita sa kanya ng daan.
Pagkatapos ng isang maikling labanan, sinubukan ni Toby na magtanim ng pag-aalinlangan kay Naruto sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin ni Jiraiya at Minato kung hahayaan niyang mapabayaan ang pamana na iniwan nila sa kanya. Si Kurama, na inaalala ang sinabi ni Minato kay Naruto noong labanan niya si Nagato, ay humiling kay Naruto na magpalit muli at sinabi ng direkta kay Toby na hindi kailanman susundin ni Naruto ang kanyang mga mithiin, at ang dahilan na isil si Kurama sa loob ni Naruto ay upang matalo niya si Toby. Matapos pagsamahin muli ang kanilang chakra, pumasok si Naruto sa kanyang Tailed Beast mode at sinimulan ni Naruto ang kanyang pag-atake kay Toby, matapos matiyak ni Kurama na hindi siya mabibigo. Habang nag-aalboroto ang labanan, biglang sumali si Madara sa gulo at ang muling nabuhay na si Uchiha ay nagpatawag ng higanteng kahoy na dragon ni Hashirama upang pigilan si Naruto. Habang agad na ipinakita ni Naruto ang katawan ni Kurama upang labanan ito, ang kahoy na dragon ay kalaunan ay nagtagumpay na itali si Naruto at sinimulang maubos ang chakra ni Kurama na pinipilit ang kanyang tailed beast form na mapahina. Gayunpaman, si Naruto ay mabilis na nakawala mula sa mga liko nito bago pa nito masipsip ang karagdagang chakra ni Kurama at lumikha ng Shadow Clone upang protektahan si Kakashi mula kay Obito. Nang mapansin ni Kurama na mahina na ang chakra ni Kakashi, sinabi nito kay Naruto na magpalit ng pwesto at nagawa ni Kurama na itapon si Kakashi kay Obito, na gumamit ng Kamui upang sipsipin siya sa ibang dimensyon. Sa kabila ng paninisi ni Naruto sa una para sa ginawa nito, tiniyak sa kanya ni Kurama na maaari na siyang lumaban ng walang pag-aalala. Inatake ulit ni Naruto si Obito at dumaan sa kanya, ngunit nakakagulat na umubo ng dugo si Obito. Ibinalita ni Kurama na inilipat nito ang ilan sa kanyang chakra kay Kakashi, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin si Obito sa kabilang dimensyon at bumalik sa totoong mundo gamit ang Kamui. Samantala, ang orihinal na Naruto ay pumasok sa full Tailed Beast mode upang lumikha ng isang higanteng Tailed Beast Ball na magagamit upang atakihin ang demonyong rebulto. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang saysay, dahil pagkatapos ng nagresultang pagsabog, ang Ten Tails ay muling nabuhay. Sina Naruto at ang iba pa ay mabilis na nagtipon habang ini-restore ni Kurama ang kani-kanilang chakra ni Kakashi at gayungunit ang Ten Tails, sa ilalim ng kontrol ni Obito at Madara, ay mabilis na naghari sa kanila bago pa nila matapos na bumuo ng isang estratehiya. Sina Kurama at Gyuki ay nagpaputok ng isang barrage ng Tailed Beast Balls sa Ten Tails, na madaling iniwasan ang mga ito gamit ang isang pagsabog ng sarili nito. Sina Kurama at Naruto ay nakayanan ang pag-atake na nawalan ng 6 sa mga buntot nito kapalit, at itinapon sina Kakashi at ang Sage Mode Shadow Clone ni Naruto sa itaas ng Ten Tails kung saan inilipat ni Kakashi si Gyuki, na naghanda na maglunsad ng Tailed Beast Ball sa bulag na lugar ng halimaw. Gayunpaman, basta na lang ibinalik ng Ten Tails ang pag-atake kay Gyuki, na iniwan ang Shadow Clone ni Naruto at si Kakashi na bukas para sa isang pag-atake. Sina Kurama at Naruto ay nagawang iligtas sina Kakashi, Gyuki, at bago ma-deactivate ang Tailed Beast mode kung saan nabanggit ni Kurama kay Naruto na kailangan nito ng oras upang makabuo ng higit pang chakra. Nang maglaon, naginagaya ang mga damdamin ni Hinata na ang buhay ni Naruto ay hindi kanya, sinabi nito sa kanya na dito rin namatay ang kanyang mga magulang sa katulad na paraan upang protektahan siya. Matapos sa wakas ay makarating ang mga salita sa batang shinobi, si Naruto ay muling pumasok sa Tailed Beast mode. Sa tagubilin ni Kurama, lumikha ng mga Shadow Clone upang ipamahagi ang chakra sa mga natitirang shinobi upang makatulong na palakasin ang kanilang mga kakayahan. Tahimik na pinuri ni Kurama ang kakayahan ni Naruto na ipamahagi ang kanyang chakra sa iba kahit gaano pa sila kaiba. Nabanggit ng lubo na nalampasan na ni Naruto ang kanyang ama at ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-atake sa Ten Tails, binabalaan ni Kurama si Naruto na ang Ten Tails ay patuloy na nagiging matanda at maging mas maingat sa pag-micromanage ng lahat ng chakra na ibinigay niya sa kanyang mga kaalyado, dahil nakakapagod ito sa kanya. Binabalaan din ni Kurama si Naruto na ang Ten Tails ay naghahanda para sa mapaminsalang pag-atake nito, ang Tenpenshi. Matapos masaktan ng pag-atake si Naruto at maubos ang lahat ng chakra ni Kurama, nagpatuloy ang Fox sa pagtitipon ng higit pang chakra upang maghanda para sa isa pang pag-atake.
Matapos ang pagdating ng muling nabuhay na Hokage, si Kurama ay biglang nagulat sa paggamit ni Minato ng kanyang chakra. Ipinagmalaki ni Naruto ang kakayahan ni Minato gamit ang chakra ng lubo, para lamang ituro ni Kurama na alam na nito iyon dahil siya ang gumamit ng isang komplikadong teknik upang isil siya kay Naruto. Nang maglaon, nang mawala ang balabal ni Naruto at hiniling ng batang shinobi sa lubo na bigyan siya ng higit pang chakra, pinayuhan siya ni Kurama na manatili sa kanyang normal na anyo ng kaunti pa, kung gusto niyang pumasok sa Tailed Beast mode. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.